Ang topic po natin ngayon, it's all about climb to see Jesus. So pumanik ka, umakyat ka para makita mo si Jesus. Sino ba, sabi nga dito, lahat tayo may journey sa buhay. At kung sino man ang nakakita na sa Panginoong Jesucristo o nakaramdam o nakaranas na ng pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, para na po siyang si Sakeo na nakapanik ng puno na kung saan pumanik ng puno para makita si Jesus. Basahin po natin ang Lucas 19 verse 1 to 10. Pumasok at dumaan si Jesus sa Jericho, naroon ang isang lalaking nagngangalang Sakeo. Siya ay punong maniningil ng buwis o tax collector, at siya ay mayaman. Hinahangad niyang makita kung sino si Jesus. Hindi niya ito magawa dahil sa napakaraming tao sapagkat siya ay mababa. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus sapagkat sa daang iyon daraan si Jesus. Nang dumating si Jesus sa dakong iyon, tumingala siya at nakita niya si Sakeo. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sakeo, magmadali kang bumaba, sapagkat sa araw na ito ay kinakailangang manatili ako sa iyong bahay. Nagmamadali siyang bumaba at nagagalak niyang tinanggap si Jesus. Nang makita ito ng lahat, nagbulong-bulungan sila. Kanilang sinabi, nanunuluyan siya sa isang makasalanan. Si Sakeo ay nakatayo at sinabi niya sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik at ibibigay ko sa mga dukha, anuman ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan sa sinuman ay ibabalik ko ng makaapat na ulit. Sinabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Okay? Sapagkat siya ay anak rin ni Abraham. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawala. So, story of Sakeo, amazing story of Sakeo. Isang taong makasalanan, nakatulad natin. Amen? Isang taong makasalanan na naghangad na makita si Jesus. Isang taong makasalanan na naghangad na makilala si Jesus Christ. Doon sa ating pong binasa sa verse 5, when Jesus, reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. What is Zacchaeus' journey of faith? This is the Zacchaeus' journey of faith. Number one, yung meron si Zacchaeus sa journey of faith niya, yung tinatawag na determination. Determination to see Jesus Christ despite of potential ridicule o yung kanyang katangian, Siya po ay isang maliit na tao. Hindi po ganun kaliit, ha? Siya ay isang maliit na tao na kung saan ay tinatawag na sa panahon na yun ay mababa. Sabi daw, mababa, unano, parang ganun, dinaretsa ko na. Tingnan mo yung katabi mo. Okay. Pero, hindi ito naging hadlang. Hindi ito naging hadlang para hindi niya makita si Jesus. Dahil nabalitaan niya, si Jesus ay daraan doon sa kanilang lugar. At si Sakeo ay isang makasalanan na kung saan kapag tax collector ka, sa panahon na yon ay isa kang makasalanan. Bakit? Ano bang ang trabaho ng tax collector? Ito ay naniningil ng bawes. Amen? At doon sa panahon na yon, sinosobrahan nila ang paniningil. Sinosobrahan nila ang paniningil para kumita sila. So, ibig sabihin, si Sakeo, maniningil ng buwis, mandaraya. Sa panahon na ngayon, mandaraya ba naniningil ng buwis sa atin? Kayo lang nagsabi niyan, ha? Hindi ako, safe ako. Baka may makarinig.
So determination, despite of potential ridicule, Zacchaeus climbed to sycamore tree to see Jesus. Gumawa siya ng paraan. Alam niyo mga magulang kapatid, kapag nakilala mo si Jesus, kapag nabalitaan mo nandun si Jesus, kapag na-receive mo na si Jesus, gumawa ka ng paraan para makita mo si Jesus. Sa pamamaraan na hindi literal sa panahon ngayon, sa pamamaraan na maramdaman mo ang Panginoon, gumawa ka ng paraan. Amen? Kasi alam nyo kung bakit kailangan gumawa tayo ng paraan? Because meron rin tayong tinatawag na potential ridicule. Yung mga kapintasan. Amen? Kaya dapat gumagawa tayo ng paraan. Dahil nobody's perfect in this world. Hindi tayo perpekto. Kaya para tayo maging perpekto, ay kailangan gumawa tayo ng paraan para makita natin si Kristo. Maramdaman natin na merong Diyos na tinanggap tayo sa buhay natin. No? This shows the importance of humility and determination in seeking a deeper connection with God. Kapag gumagawa pala tayo ng paraan para makita natin ang Panginoon, para makasamba tayo sa Panginoon, nagpapatunay ito mga magulang kapatid na hinahanap natin ng malaliman ang connection natin sa Panginoon. Meron tayong deeper connection sa Diyos. Nakilala mo na siya, ba't bibitawan mo pa? Amen? Nakilala mo na siya. Ang patungo ng buhay, hindi po dito sa earth. Ang tungo ng buhay natin ay sa Diyos pa rin. Ang buhay natin dito, it's all about temporarily. Makamtan mo man ang kayamanan ng daigdig na ito, kung ang sangkalulo mo mapapasa apoy ng impyerno, wala ring kwenta ang kayamanan ng daigdig. Yayaman tayo, unlad ang buhay natin. Magiging masaya tayo sa mundong ito. Pero how about the eternal? Magiging masaya ba tayo? Kailangan ang pagtuunan po natin ng pansin ang kasiyahan o kaligayahan na nakakonekta sa Diyos. Dahil ang kaligayahang tinatamasa natin ngayon, pera, kagandahan, tingnan mo ang katabi mo, maganda. Amen. Ikaw na mga pagsasabi niyan, hindi ako. Lahat ng bagay na yan, mawawala, maglalaho. Amen po ba? Lahat ng bagay, pati yung mga katabi natin, mawawala sa mundo at kakatagpuin ang Panginoong Hesukristo. Kailangan sa buhay na ito, nakilala mo na ang Panginoon, don't stop to seek Jesus from time to time. Huwag kang titigil. No? Nasaliksikin mo ang Panginoon. Oras-oras, bawat minuto, kailangan nararamdaman mo siya sa iyong puso. Dahil mahirap pag nawalay sa Panginoon. Ang sabi doon, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay ang isang tao sa Diyos o sa Panginoong Hesus, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Kaya dapat i-connecta mo ang buhay mo sa Panginoon, lalo na matatanda. Pasintabi, lalo na yung laging nagkakasakit yan. Tingnan mo ang katabi mo. Kailangan mas lalo kang lumalim sa Panginoon. Kailangan lalo kang makakonekta sa Panginoon. Dahil nararamdaman mo na tila hinahatak ka na ng lupa. Sabi ko nga, habang nagmumotor ako, Panginoon, lalo mo pa akong palalimin ang relasyon natin dalawa. Dahil nararamdaman ko, hinahatak na ako ng, parang boring na ako dito sa earth. Parang unti-unti na akong, hindi na ako tinatanggap sa earth. Kapag tumatanda ka, unti-unti nang nababawasan daw ang kaligayahan mo sa lupa. Amen? Nawawala ang enjoyment of life. Kaya kayo, mga bata pa, tingnan mo katabi mo kung bata pa. Sabi mo nga sa mo, kapatid, mag-enjoy ka na. Habang bata ka pa. Ha? Enjoy life! Life is beautiful. Enjoy mo sa mag-asawa, enjoy nyo, malalaki na mga anak nyo, lagi kayong lumabas. Pagkatapos ng pagsambang ito, ayain mo yung asawa mo, punta naman tayo Mount Sama,
Meron akong nakita sa Murong, yung hanging bridge. Ang ganda daw doon. Pasyal naman tayong dalawa. Iwan na natin sila jot-jot. Malalaki na yan. May sarili na yan. Sila nang mamasyal. Tayo hindi. Alam nyo, nakakatuwa ang pasintabi, no? Hindi ako promoter ng Pepito Maluluto. Nakakatawa si Elsa sa si Pepito. Kapag naglalambing si Elsa. Di ba? Ay, akala ko magde-date tayo ngayon. Di ba? Kahit nasa ganung edad na sila, ang sweet-sweet pa rin. Hello? Hello sa mag-asawa. Sweet ba asawa mo? Tanong mo nga. Sweet ba asawa mo? Kailangan every now and then nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Dahil pinagbuklod kayong dalawa. Na huwag kayong maghiwalay dahil darating ang araw kayong dalawa ang magsasama uli. Ang mga anak nyo, magsisipag-asawa yan. Kalimutan nyo na muna yung mga apo nyo. Amen? Mag-solo muna kayo. Pagkatapos ng pagsamba, kayain mo asawa mo. Huwag na munang kasama yung mga anak. Iwanan mo sa lolo't lola niya. Amen? Alam nyo mga magulong kapatid, don't stop to seek Jesus from time to time for deeper connection on Him. At mararamdaman mo sa ang pag-ibig ni Kristo kapag minahal mo yung asawa mo, kapag naramdaman mo ang pag-ibig mo sa mga anak mo, kapag naramdaman mo ang pag-ibig mo sa kapwa mo, nararamdaman mo ang pag-ibig ni Kristo sa buhay mo. Amen? Yes, palapakan natin ang Panginoon. Jeremiah 29 verse 13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Anong sabi niya sa Tagalog? Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. No? Sabi ng Panginoon, kung buong puso kang lalapit sa Panginoon, tutulungan ka ng Diyos. Malinaw ang mga talata ng Biblia. Awit 119, verse 10, With my whole heart, sabi ni David, I will seek you. Let me not wander from your commandment. Basahin sa Tagalog, buong puso akong lumalapit sa iyo. Kaya tulungan nyo akong wag lumihis sa inyong mga utos. Lumapit tayo sa Panginoon. Saliksikin natin. Alam nyo, I challenge you, napakasarap mahalin si Jesus. Sa totoo lang, saliksikin nyo si Jesus. Napakasarap niyang magmahal. Kapag minahal nyo siya, minahal nyo ang Diyos, tutulungan kayo niya. Sabi niya, pangako niya yan at hindi siya mawawala sa tabi nyo. Lucas 11 verse 9 to 10, For everyone who asks receive, and one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Ang sino mang humihingi ay bibigyan. Ang sino mang naghahanap ay makasusumpong. Ang sino mang kumakatok ay pagbubuksan. Ang Diyos mabait. Kaya kailangan everyday, time to time, magkaroon tayo ng determination katulad ni Sakeo. No? Alam nyo, yung desire ni Sakeo, eagerness to see Jesus. Kaya gumawa siya ng paraan. Ang liit-liit niya. Lalaki naman itong mga Israelitang to. Di ba? Ayun ang puno. Pumunta siya sa puno. Kailangan lagi tayong mag-isip. Mag-isip ng paraan. Huwag tayong titigil. Mag-isip ng paraan. Sumingit ng paraan. Walang dahilan Walang dahilan sa Diyos. Hindi mo pwede, Lord, busy ako Lord, masakit yung ingrown ko Lord, walang dahilan dyan. Ang usapin dito, kung papaano mo hinahanap ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, sa puso mo. Amen? From time to time. Hindi porket binless ka lang ni Lord. Nakakalimutan mo na kung minsan ganito tayong mga tao. Kapag over-blessing na, nasa na si Lord? Pero kapag ka over-problem, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Nagiging kambing tayo.
Pero kapag over-blessing, kala mo tupa. Di ba? Kapag over blessing naman, share the blessing. Amen? Huwag niyong kakalimutan si Lord. Kung kailan wala ng blessing, saka natin nakakalimutan, naaalala si Lord. Ano mo yung katabi mo? Kapatid, over-blessing ka ba? Sabi niyan sa inyo, hindi. Ayaw lang kasi magbigay. Hindi. Pag over-blessing, magbigay ka sa Lord. Amen? Sabi ng kawikaan, ibigay mo bahagi kay Yahweh, bahagi ng iyong kayamanan. Ibig sabihin, pinapayaman ni Yahweh ang mga anak niya. Amen! Sabi mo sa kanila uli, kapatid, mayaman ka na ba? Pautangin mo ko. Yun, huwag niyo sasabihin yun. Diyan tayo magaling eh. No? Zacchaeus' eagerness to see Jesus, he encountered Jesus at the sycamore tree when he climbed. It's all about determination. Nakita niya si Jesus doon sa puno ng sycamore. Saan mo nakita si Jesus? Naalala mo pa ba? Nung first encounter mo kay Jesus. Naalala mo pa ba? Ha? Naalala mo pa ba? Nang tayo ay unang nagkita, simula ng kamusmusan, saksi ang halaman at bulaklak sa parang, di ba? Naalala nila kung paano yun dapat naalala kung anong una kayo, anong date kayo nag-date ng girlfriend mo, dapat naalala mo rin. Di ba? Kung anong anniversary nyo na mag-asawa, dapat naalala mo rin yung anniversary nyo ni Jesus. Anniversary namin ng Panginoon, June. Month of June. I think mga June 20, mga ganon. Basta June, na-encounter ko si Jesus, nangangaral lang sa pastor about salvation. Miyak ako. Hindi ko alam bakit ako umiyak. Tulo ng tulo ang luha ko kasi nakikita ko yung sarili ko, yung sa tinuturo niya eh. Isang taong makasalanan, pinatawad ni Kristo, lumapit kay Kristo, isang taong makasalanan. Ang tindi ng kasalanan ko sa Lord eh. Basta iyak ako na iyak, hindi. Punas ako ng punas, iyak ako nang iyak sa tinuturo ng pastor. Sabi ko, bakit ganito? Dahil nare-realize ko na pala sa sarili ko yung mga pagkakamali ko sa buhay. Amen? Tayo, dapat everyday nare-realize natin yung pagkakamali natin na ginagawa sa Panginoon, sa kapwa natin. Ano mang ginawa natin sa kapwa natin, ginawa natin sa Diyos eh. Minura mo yung kapwa mo, minura mo ang Diyos. We are under the image of God. Create by the image of God. Kaya kung sino man ang yuyurakan mo, kaya nga sabi ng Panginoon sa Kristo, love your enemies. Maging yung enemies mo, the image of God rin yun eh. Amen? Bagamat salbahe sila, pero nilikha ng Diyos ang tao, nakawangis niya. Amen? Ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin ng Diyos may mata. Kaya tayo nakikita ng Diyos. Meron siyang ilong o panghinga, kaya nakakahinga siya. Binigyan niya tayo ng hininga, kaya tayo nakakahinga. Amen? Nakakapagsalita ang Diyos, kaya tayo may bibig. At nakakarinig ang Diyos sa mga daing natin, kaya may tenga ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos sa mga daing po natin, mga magulang kapatid. Hindi natutulog ang Diyos, hindi nakapikit ang Diyos para hindi tayo makita sa mga ginagawa natin. Hindi po natutulog ang Diyos para hindi niya maramdaman ang Diyos may puso. Amen. Nararamdaman niya kung ano ang nararamdaman natin. Kapag may sakit ka, nararamdaman ng Diyos yan. Kapag may pagsubok ka, hirap na nararamdaman ng Diyos yan, na hirap na yung anak ko, pero kailangan kong iparamdam sa Kanya yan para tumibay ang Kanyang pananampalataya.
para maramdaman ko na mahal niya rin ako. Pero yung iba hindi maramdaman na may Diyos. Pero nararamdaman sila ng Diyos. Alam ng Diyos na hirap ka na, kapatid. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakita ng Diyos na hirap ka na, anong gusto mo? Mamimili ka. Gusto mo na ba? Sabi ng Lord. Hirap ka na ba? Opo. Ayoko na. Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi naman ganoon, Lord. Tanggalin mo lang yung hirap ko, pero ayoko pa mamatay. Takot mamatay. Hirap ka na sabi ni Lord. Iyak ka nang iyak dyan, pwede naman gumawa ng paraan. Amen. May sakit ka, anong dapat mong gawin? Nakita sa findings ang sakit mo, anemic ka. Anong dapat mong gawin? Kumain ka ng mga atay. Kumain ka ng mga mapapait. Hindi ka nagkakakain, kaya ka naging anemic. Amen? Bato-bato sa langit, tamaan sa atin bukol, kasi matigas ulo natin. Amen po ba? Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, matigas ba ulo mo? Ang dami nating matitigas ang ulo dito. Sa totoo lang, titigas ang ulo ng mga tao. Pero ang Diyos ang bait. Amen? Ang bait ng Diyos, kahit matigas ang ulo natin, palagi pa rin niya tayong kinakalinga. Hallelujah! Mapalad tayo, may Diyos. Mapalad tayo, may Diyos. Ako nagsasabi sa inyo, may Diyos. Huwag kayong maniniwala sa iba na walang Diyos. May Diyos, mga magulang kapatid. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi ko na dapat ikwento pa ang karanasan ko sa Diyos o encounter ko sa Diyos. Pasasabihin ko sa inyo ang totoo, may Diyos. At pag namatay kayo, gusto niyo na bang makita? Gusto niyo na ba? Para mapatotohanan ko lang may Diyos Sabihin niyo lang, ihilingin ko na. Malakas ako sa Kanya Hilingin ko na kung gusto niyo na makita. Totoo kayo sinasabi ni Pastor, may Diyos. Gusto niyo na ba? Huwag muna. Maramdaman niyo muna siya bago niyo makita. Number 2, climb to see Jesus. Una, naranasan ni Zacchaeus, determination. Meron sa Zacchaeus, at pag naranasan ni Zacchaeus, God's love and acceptance. Alam niyo yung pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Panginoon, Jesus' interaction with Zacchaeus, shows that God's love and acceptance are available to everyone regardless of their background or past mistake. Hindi tinitingnan ng Diyos yung kasalanan mo. Alam niyo po ba yun? Para mahalin ka niya. Hindi tinitingnan ng Diyos para tanggapin niya yung buhay mo. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano nakaraan mo Amen? O kung sino ka, kung anong height mo, kung maganda ka, kung pangit ka. Wala namang pangit sa mundo Tingnan mo ang katabi mo, kung pangit yan. Kapag sinabi ng katabi mo, pangit siya. Iyan ang pangit. Walang pangit na nilikha ang Diyos. Amen? Lahat, sabi ng Diyos, nung nakita niya ang kanyang paglikha, maging ang tao, siya ay natuwa. Sabi sa Genesis, sabi niya, napakaganda. It's so beautiful. Nakita niya ang tao, it's so beautiful. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo nga, it's so beautiful. Sabi ni Raymart, talaga? Hindi porket sinabing beautiful sa babae lang. May lalaking beautiful. Amen? Ang dami ng beautiful na lalaki ngayon. Hallelujah. Gusto niyong patunayan ko? Ang dami ng beautiful na lalaki. Maraming lalaki. Antag doon? Kokojik. Be brilliant. Nagre-rejuvenating. Maraming mga lalaki na nag-aayos na rin. Kaya beautiful. Amen? Maraming lalaki nagli-lipstick na rin. Maraming lalaki nagpapalda na rin. At maraming lalaki na kumikending na rin. Di ba? Pero lalaki sila.
Di ba? Pero lalaki sila, tingnan mo katabi mong lalaki. Tingnan mo kung kumikembot yan. God's loves and acceptance. Hindi namimili ang Diyos na mamahalin. Hindi katulad natin. Choosy. Amen? Sa Diyos, kahit makasalanan ka, mahal ka niya, kapatid. Kung mahal ng Diyos ang makasalanan, mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen? Hallelujah. Diyan pinadama ng Diyos kung paano nakita natin ang pag-ibig ng Diyos nung tayo ay makasalanan, nung tayo ay naglulusak sa kasalanan, pinadama ng Diyos ang pag-ibig niya, tinanggap niya tayo at nakilala natin siya. Siya si Jesus. Ibang klase ang Diyos, mga magulang kapatid, kahit makasalanan ka, minamahal ka niya. When Jesus reached the spot, sabi niya, He looked up and said to Zacchaeus, "Come down immediately. I must stay at your house today." Jesus stay at your house today. Kapag nakita ka niya na nag-effort para sa kanya, He will stay at your house at hindi na siya aalis doon. Sandali lang Jesus upo ka lang dyan may lakad lang kami ng mga kaibigan ko. Pagbalik mo, nandun pa rin si Jesus. Ay, naku, nakakapagod, Jesus. Sandali lang ayusin ko lang yung kwarto ko. Matutulog na muna ako. Pagbaba mo ng kwarto, nandun pa rin sa sala mo si Jesus. Gumawa ka ng kasalanan na iniwan mo si Jesus, pero siya nag-i-stay pa rin doon dahil gusto kanyang maligtas. Si Jesus hindi umaalis sa mga taong tumanggap na sa Kanya. Ibinabalik niya yung mga taong tumanggap sa Kanya dahil ayaw niyang mapahamak ito. Yan si Jesus na nakilala natin. Jesus stay at your house. Jesus always spotted you from time to time. Nakikita ka ng Panginoong Jesus. Because of the Spirit of the Lord, nakikita niya lahat. Ilang nalilingid sa Lord. Walang nalilingid sa Lord. Kapag tapos ng pagsubok mo, kaginawahan, ibibigay niya sa'yo. Pagkatapos ng problema mo, kasiyahan, kagalakan, ibibigay niya sa'yo. Alam niyo, recycle lang yan Mapalad ka. Magpuri ka sa Panginoon kapag ka nakaranas ka ng mga pagsubok at mga problema sa buhay dahil ang kapalit nun ay biyaya na umaapaw sa buhay niyong pamilya. Yun ang Panginoon. From time to time, i-acknowledge mo ang Diyos. Number 3, last, faith and action. Ito nakita ko kay Zacchaeus. Meron yung pananampalataya niya, hindi nag-stay lang na pananampalataya. Hindi niya ginawang patay. Yung pananampalataya ni Zacchaeus ay ginawa niya ng action. Dapat kapag nananampalataya tayo sa Panginoon, may action. Amen? Kapag sinabi ng direktor, ikaw ang bida, lights, camera, action. Action. Direct. Paano ba umaksyon? Diba? Sabi natin kay Jesus, paano umaksyon? Ang action, yung yung gagalaw ka, ito yung linya mo ito yung linya mo Di ba? Sino gusto maging artista? Halika dito sa stage. Tuturuan kita, dali. Pag sinabing iyak, iyak. Pag sinabing tawa, tawa. O sige. Sige, direct. Action! Iyak! Hindi ko na kaya. Masakit iniwanan ng girlfriend. Tawa! Ang sarap-sarap namang iwanan ng girlfriend. Solo. Dapat ang pananampalataya ganun din. Kapag sinabi ni Jesus, actionan mo, umaksyon ka. Amen? Si Zacchaeus, kung bakit ko nasabi yan, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now, I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Sabi niya, Lord, kung sino man
ibabalik ko yung mga pera nung nadaya ko. At kung meron man akong nadaya, 4 na beses ko pang ibabalik. May action. Itinuwid niya yung pagkakamali niya. Amen? So dapat tinutulungan natin ang sarili natin. Kung may pananampalataya na tayo, tinutuwid na natin yung pagkakamali natin. Dahil pinatawad na tayo ng Diyos eh. Huwag na nating ulitin. Sabi mo nga sa tabi mo, kapatid, huwag mo nang ulitin yun, ha? Oo naman. Ikaw naman, best friend kita. Hallelujah. Sana nga. Zacchaeus' action shows a genuine faith and repentance and commitment. A genuine faith, a genuine repentance, genuine commitment. Yan ang faith with action. Dahil kapag may pananampalataya kayo, patay ang pananampalataya nyo kapag pananampalataya lang. May humingi ng may isang kaban. Huwag naman isang kaban. Isang gatang na bigas. Halimbawa na to. No? Aling Cheryl, pengen nga pong isang gatang na bigas daw si nanay. Kasi nakita ng nanay niya, meron kang isang kabang bigas. Eh wala silang sasaing. Bibigyan mo ba, Aling Cheryl? Bibigyan mo? Pag sinabi mo, ay, God bless you na lang, sister. Kasi kararating lang ng hindi ko pa nabubuksan eh. Sa iba na lang kayo manghingi. Di ba? Pagka ganon, mga magulong kapatid, faith without action yun. Patay pa rin yun. Nanampalataya ka sa Panginoong Kristo, hindi ka gumawa ng kabutihan. Kapag nananampalataya tayo sa Panginoong Kristo, agad-agad gumawa ka na ng mabuti. Dahil counted na yung sa langit. Pero kapag wala ka pang pananampalataya, gumagawa ka ng mabuti, hindi counted yon. Hindi man sa mabubuting gawa na liligtas ang tao. Tandaan natin yan. Kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya at habag ng Diyos sa atin. So, ngayon, nakilala niyo na si Jesus. Amen? Gumawa na kayo ng mabuti. Counted na yun. Every day, my dear brethren, isipin mo sa isip mo, anong kabutihan ang pwede kong gawin ngayong araw na ito? Sa mga kabataan, huwag mong pasakitin ang ulo ng magulang mo. Kabutihan na yon. Aba, ang anak ko, na born again na rin yata. Kaya gusto ko lagi kung sinasama sa church siya. Nakakapakinig ng salita ng Diyos. Bumait si Raymart ah. Nasaan si Raymart? Bumait na ba? Bumait ng gusto? Dati, pag inuutusan ko, nakasimangot yan eh. Pero nga, naguhugas na ng pinggan. Isang himala. Faith with action yan. Amen? Sa asawa mo, dati, kulang yung binibigay mong sahod. Ngayon, yung asawa ko, may sobra pang sahod. Grabe. Pati yung pamasahe niya, binigay na sa akin. Naku, bukas lang, hindi na ako papasok. Ha? Bakit? Ito, ibalik ko na yung pamasahe mo. Hindi. Sa'yo na yung pamasahe ko. Nasisantay ko eh. Hirap nun. Kaya magtaka ka pag buo na yung binibigay ng asawa mong sahod. So, Jesus, faith with action to Zacchaeus. Sabi dito, faith with action is dead. No, faith without action is dead. James 2 verse 17. Conclusion. Transformation is possible when you accept and seek the Lord. Mababago ang buhay mo. Matatransform. Sino na transform ang buhay? Naranasan ng transformation sa buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Naranasan yung transformation. Amen. Sino yung dati mapagmura, hindi na nagmumura? Amen. Ay, konti ang sumagot. Kapag hindi ka na nakapagmura, transformation na yon sa bibig mo. Amen. Sino hindi na tumatalak na asawa tuwing umaga? Amen. Transformation na yan. Wala na nag-amen. Hallelujah. Unti-unti, parang hindi na ta-transform. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sino yung namimintas pa hanggang ngayon? Kung hindi ka na namimintas ng kapwa mo, transformation na yan, kapatid. Dati-dati pag nakikita mo yung tao, ay,
Ba't ganun ang ilong niyan? Hallelujah. Napapa-hallelujah pa yan, minsan. Sasabihin lang yung ilong ng kapitbahay. Pag talagang ganun yung ilong niyan. Oh, buti. Bakit ba ilong ko pinag-iinitan mo? May ilong ka naman ah. Ano bang meron sa ilong ko na wala sa ilong mo? Diba? Ay, ba't ganyan yung nguso niya? Nakaganon lagi. Ang dami mong nakikita, kapatid. Kapag wala ka nang nakikita sa kapwa mo at hindi mo na pinipintasan ang kapwa mo, transformation na yan. Dati sa possible, nakilala mo na ang Panginoong Jesus. Amen! Palakpakan na natin si Jesus. Na-transform na kayo eh. Hindi kayo pumapalakpak. 2 Corinthians 5:17. Those who in Christ, He is a new creation. The old things has gone. The new things has come. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, bago ka na. Hallelujah. Ang sarap lang may pagbabago, di ba? Pastor, nagbago na siya. Mula nung sinabi mong bagong nilalang, nagbago yung pagtingin niya sa akin. Naiba na, Pastor. Hindi na sinasabi ko. Personality ang sinasabi ko. Sa sarili mo, may mararamdaman kang pagbabago kapag na-encounter mo si Kristo. Kaya gumawa ka ng paraan, climb to see Jesus. Amen? Palakpakan natin si God.